Ano yan? Wala. May naiwan ako sa kotse. Mauna ka na. Dahil nandito ka na. Lumabas ka na. Ikaw, si Marco Reyes. Ikaw si Marco Reyes. Si Diego ang nagpadala sa'yo, di ba? Sabihin mo sa kanya ito si Isabel ang asawa ko. Sabihin mong huwag na siyang umasa. HMP. Kakabalik mo lang sa serbisyo, di ba? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Mersenaryo. Hindi ka dapat pumunta rito. Huminga ka pa, ipapakita ko sa iyo ang kapalit ng iyong kayabangan. Wala kang silbi. Hindi ko inaasahan, may kakayahan ka pala. Ikaw. Sasali ka ba? Mga maliit na daya lang yan. Ako na mismo ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Ang lakas ng tama mo. Ako naman. Mas epektibo ang kamao. Ang card na ito, hindi rin maganda ang kalidad. Inaano niya ako. Ginoong Diego, baka gusto mong samahan kita pababa para turuan ng leksyon ang batang iyon. Bobo ka ba? Kahit ang mga sundalo ay hindi siya matalo. Sasama ako para bugbugin? Sabihin mo kay Daniel Cruz na kumilos na. Dapat makuha natin ang grupo ng Santos. Uumpisahan na niya ang plano ngayon. Isabel Santos. Sigurado ako na kapag nagkaproblema ang kumpanya mo, ang isang retiradong sundalo na marunong ng martial arts, ano ang magagawa niya para sa iyo? Ma'am Isabel, ngayon, dahil sa iyo, ang kumpanya ay may problema sa pakikipagtulungan at pondo. Kailangan mo bang magpaliwanag sa amin? Isabel, para sa isang taong walang estado o background, galit mo si Sir Diego. Ito ay isang kahibangan. Ang Santos ay hindi lang sayo. Ang interes naming lahat ay hindi kayang ipagsapalaran. Si Ma'am Isabel ay hindi talaga gusto si Diego. Paano niya matatanggap ang kanyang pamimilit na magpakasal? Andrea, ang tapang mo talaga ay lumalaki. Ito ay isang maliit na assistant na dapat magsalita. Daniel, huwag kang masyadong magmalabis. Talagang hindi ako magpapakasal kay Diego. At hindi rin makikipagtulungan sa maruming negosyo ng pamilya Lim.
Si Ma'am Isabel ay mapagmalaki. Ngunit si Sir Diego ay hinarang ang lahat ng proyekto ng Santos 12 kasosyo ang gustong umalis. Hindi ito basta sasabihin mo lang ang makakalutas. Ako ang CEO ng grupo ng Santos, aayusin ko ito. Kung hindi mo kayang ayusin ang kasalukuyang pagkalugi ng kumpanya, kung gayon ang posisyon ng CEO ay hindi mo karapat-dapat upuan. Kung hindi ko kayang ayusin ay ibibigay ko sa mas may kakayahan. Sige, titingnan ko. Ano ang pinipilit nilang gawin mo? Ang mga kliyenteng napagkasunduan na ilang kliyente ay nakatanggap ng banta mula sa pamilya Lim at gusto umalis sa kontrata. Kung hindi ko ito maayos sila, ay magpapaalis sa akin bilang CEO. Ngayon kailangan naming magmakaawa sa kanila na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa Santos. Kung hindi, ang mga shareholder ay aalisin si Ma'am Isabel. Ito ay hindi naman mahirap. Hindi kailangan makiusap. Kahit hindi ako marunong sa negosyo, pero marunong ako sa sining ng digmaan. Sining ng digmaan? Kung alam mong hindi mo mapapanatili ang partnership na ito, bakit hindi ka lumiko mula depensa patungo sa atake? Manlaban na tayo. Oo nga, si Diego ay may malaking pandaigdigang kasunduan. 6 na buwan siyang nakipag-usap, malapit nang makuha. Kung makuha natin ang deal na ito, hindi lang nito mapapalitan ang 12 partnership. Masusugatan din ng todo si Diego. Andrea, pumunta ka agad sa sentro ng pandaigdigang kalakalan. I-offer mo na agad ang 5% diskwento. Siguraduhin mong makuha ang deal na ito. Paano kung babaan din ng pamilya Lim ang kanilang presyo? 6 na buwan siyang nakipag-usap pero hindi pa rin niya nakuha dahil ayaw niyang magbigay ng diskwento. At ang mga ganitong importanteng bagay, si Diego lang ang makakapagdesisyon. Aalamin ko kung paano siya maaantala. Sige, puntahan mo na. Sige, gagawin ko ang lahat para makuha ang order. Marco, salamat sa paalala. Yung pagkubkob sa way para iligtas ang Jiao, ang sining ng digmaan. Pinutol niya ang project ko? Kung ganoon, ipadama ko sa kanya ang lasa ng maagawan ng deal. Sir Diego, si Isabel, tumawag sa akin. Sabi niya gusto daw mag-usap tungkol sa renewal. Sabi niya kaya raw niyang tanggapin ang anumang kondisyon. Sabi niya kailangan daw kayong magkita. Mukhang napag-isipan na niya na gusto raw niyang humingi ng tawad sa inyo, Sir Diego, at magmakaawa. Ang mga bagay na gusto ko, walang hindi ko makukuha. Ang pagpirma ng international deal ngayong hapon, ipinapaubaya ko na sa iyo. Kung walang importante, huwag mo akong guluhin. Kukunin ko na si Isabel. Opo. Sige, sasamahan kita. See? Saan mo nakuha ang candy na yan? Kasi humihinto na ako sa paninigarilyo. Kumuha ka ng isa. Salamat. Tara. Sandali. Kayo dalawa, pinaantay ninyo kami ni Sir Diego ng matagal. Ayon sa tradisyon, mag-alay ng tsaa bilang paghingi ng tawad. Ayon sa patakaran, magtimpla ng tsaa para humingi ng tawad. Ma'am Isabel, siya mas marunong sa'yo.
Hindi nakakapawi ng uhaw. Bakit kayo nakatingin sa akin? Alas 12 ang usapan natin. Walang pumilit sa inyo na pumunta ng maaga. O dahil tumatanda na kayo? Nagpapakahirap kayo ng walang dahilan? Anong ugali yan? Ma'am Isabel, malapit nang mabangkarote ang kumpanya mo at hinahayaan mo siyang maging ganyan kawalang galang? Gusto mo pa bang i-renew ang kontrata? Uwa. Bakit kayo nagagalit? Ang maayos na samahan ay nagdudulot ng pera. Tara, kumain ng pistasyo. Sino ba ang sumipa sa ulo mo? Alam mo ba kung anong okasyon ito? May punto si Ginoong Robert. Ngayong araw, pumunta ako para pag-usapan ang renewal ng kontrata. Lahat tayo ay matatalino. Ma'am Isabel, kung ano ang dapat gawin, marahil hindi ko na kailangan pang sabihin. Totoo, ang Santos ngayon hindi na kayang dumaan sa malaking problema. Ginoong Diego, tingnan mo. Ano ang dapat kong gawin para bitawan mo ang Santos? Isabel, mabuti naman at alam mo, pakasalan mo ako. Mabubuhay ang Santos. Ginoong Diego? Ang ganyang kalaking bagay? Kung hindi, bigyan mo pa ako ng panahon para maghanda ng emosyonal. Emosyonal na paghahanda? Naiintindihan ko. Pero Itong batang ito, dati niyang binali ang daliri ko. galit na galit ako. Ganito na lang, putulin ang isa niyang daliri. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kung hindi, wala nang usapan. Kung hindi, wala nang pag-uusapan. Magandang ideya ito. Di ba ang yabang mo kanina? Ikaw ang babali o kami ang tutulong sa iyo? Ginoong Diego. Hindi ko alam, Ginoong Diego, aling daliri ang gusto mo? Oy, tingnan mo. Marunong ka na. 10 daliri. Lahat ay akin. Lahat. Masasaktan ka lang. Bata, anong ibig sabihin? Niloloko mo si Ginoong Diego? Ha? Tigilan mo ang pagsigaw. Nakakagambala sa ibang umiinom ng tsaa. Isabel, mas mabuti pang bigyan mo ako ng magandang paliwanag. Ma'am Isabel Tagumpay, 10 bilyong pisong order. Nakuha. Sinabi ko na, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ang presyo ng stock ng grupo ng Santos ay patuloy na bumababa. Ang mga shareholder ay unti-unting umaalis. Sigurado ka ba? Maniwala ka ba? 1 minuto ang nakalipas. Nakuha na natin 10 bilyong piso na international order. Ang grupo ng Santos ay hindi babagsak. Ano? Ginoong Diego, ang ating 10 bilyong order ay inagaw ng mga tao mula sa grupo ng Santos. Ano? Diego, gumastos ka ng ilang bilyon para sa order na ito. Ngayon, wala kang nakuha. Paano mo ipapaliwanag sa iyong mga shareholder? Ang iyong posisyon, matatag pa ba? Binata. Mahina, kailangan mong magsanay ng marami. Patayin siya, dalhin si Isabel. Patayin siya, dalhin si Isabel. Lintik, baliw! Ikaw, nagkagulo na. Kayo'y nangangahas na saktan ng tauhan ni Ginoong Diego? Ikaw. Ang gandang lugar na ito. Sinira ninyo ng mga bastos na tao. Nasira na. Isabel, sigurado ka bang kakalabanin mo ang pamilya Lim? Simula sa pagpilit ng kasal, ang pamilya Lim ay hindi talaga nais na makiisa sa pamilya Santos. Nanay. Oh, tatanungin ko siya. Sabi ni na tatay at nanay, gusto raw magkamping ngayong hapon. Tinanong kung may oras tayo. Camping? Paano naman? Bigla ba silang naalala na mag-camping? Pagpunta natin, malalaman natin.
Anong tingin? Sina tatay at nanay, ginagawang dahilan ng pagcamping. Para tingnan kung totoo ba tayong magkasintahan. Kaya kailangan magpanggap na parang totoo. Salamat, asawa ko. Ikaw, Salamat, asawa ko na babae. ikaw, huwag kang masyadong sobra. May mga gulay pa dito. Tita, ang galing ng mata ninyo. Yung mga parang kuko ng pusa, pampaganda ng balat. Pwede tayong maghukay pa ng marami. Pakuluan at patuyuin, bago kainin. Marco, alam mo rin pala ang mga ito. Dati, noong nasa field training kami, madalas kaming kumuha ng mga gulay na ligaw at mga karne ng hayop sa gubat. Ito, mas masarap pa kaysa sa karne. Oy, naitayo na pala ang tent. Aba, Marco pumunta ka doon at tingnan. Jose nakahuli na ba siya ng isda? Siya, hindi mapakali sa bahay. Gusto niyang magulo, mangisda. Tito, Shh! Ay, ang kakaiba naman. Ilang beses naman, kumagat na sa pain. tingnan nyo tito, ang galing ng teknik. Mukhang veteranong mangingisda. Pero ang isda dito, madalas magkagat pero madaya. Kapag gumalaw ang float, dapat mabilis na iangat ang pamingwit. Kung hindi, iluluwa niya ang pain. Kaya pala kinain ang pain ko. Pero walang isda. Marco hintayin nyo. Mamaya, huhulihin ko kayo ng malaking isda. Sige, ang inihaw na isda ngayon ay sayo na, tito. Ano iyon? Anong ingay iyan? Marco! Ano ang bagay na iyon? Itim na oso. Dali. Sumakay na. Dali. Sumakay na. Ay, bakit hindi mag-start ang makina ngayon? Ganito, manatili kayo sa loob ng sasakyan. Ako ang haharap para pigilan ito. Hindi pwede. Huwag kang mag-alala. Kung hindi, lahat tayo nasa panganib. Halika. Halika na. Ginoong Diego, gusto mo bang magpadala ng tao para protektahan si Isabel? Wala munang madaliin. Mas mabuti kung papatayin ni Shadow si Marco at ang matandang iyon. Iwan si Isabel. Para ako ang mag-control sa kanya. Marco! Ano iyon? Lahat iyon ay mga karangalan niya. Mga medalya iyon ng kanyang pagiging hari ng mga sundalo. Marco! Lumayo ka! Huwag kang lumapit. Ako ang pinakamahusay na hari ng mga sundalo. Ang likas kong ugali ay ang umatake. Tao pa ba to? Hindi ako naniniwala. Kaya niyang pumatay ng oso. Ako. Nanalo ako. Marco. Marco Reyes. Marco. Marco Reyes. Ginoong Diego, siya. Nakapatay siya ng oso. Hindi ako bulag. Umuwi muna tayo. Malapit na ang araw ng delivery.
Importante ang trabaho. Sa susunod, maraming paraan para patayin siya. Nasundo mo na ba sina tatay at nanay? Sigurado ka bang hindi ka na kailangang magpa-ospital? Gasgas lang ito. Lagyan lang ng gamot, okay na. Marco Reyes, pumatay ng oso gamit ang kamay. Sundalo ka ba talaga? Isang ordinaryong sundalo? Hindi naman masyadong mabangis ang oso, baka pinalaki lang ng tao. At sadyang pinakawalan. Ang ibig mong sabihin, si Diego Lim? Ang lakas ng loob niya. Sa liwanag ng araw, naglakas loob siyang magpakawala ng itim na oso para pumatay. Ang pamilya Santos, ano ba ang meron kayo na gustong makuha ni Diego Lim? Ang pamilya Lim ang pinakamalaking negosyo sa lungsod ng Baybayin. Kasunod ang pamilya Tan at ang grupo ng Santos. Matagal na silang nagtutulungan ng dalawa. Gusto nilang gamitin ang resources ng grupo ng Santos para kumita ng mas malaki. Pero, marumi ang negosyo ng pamilya Lim. Ayaw ng tatay ko na madamay. Grabe naman si Diego Lim, walang takot. Sa likod niya, malamang may malakas siyang sandalan. Paano mo nalaman? Sino? Sino? Pinuno ng pamilya Lim, si Ricardo Lim. Siya iyon. Siya ang nagtatag ng pamilya Lim. Napakalakas niya. Sinabi sa akin ni tatay, may isa pang mandirigma sa pamilya Lim. Ang tawag sa kanya ay Ginoong Carlos Lim. Mas malakas pa kay Ricardo Lim. Kaya ang sinaunang mandirigma na gumamit ng isang linya ng langit ay isa sa dalawang ito. Si Tito Jose? Kilala mo ba si Ginoong Carlos Lim? Dati, ginahasa at pinatay niya ang asawa ng kanyang alagad. Daw, ipinadala siya sa ibang bansa at hindi pa bumabalik kahit si Ricardo Lim. Sa taong ito, ay hindi siya. Lumilitaw sa lungsod ng Baybayin. Kaya lahat ng negosyo ng pamilya Lim ay ipinagkatiwala kay Diego Lim. Kapag gumuho ang langit ng pamilya Lim sa lungsod ng Baybayin, babalik siya. Manager David, ito ang report ng nakaraang buwan. Tingnan mo po. Ang data na ito, hindi kasing ganda mo. Sa araw na ito, hindi maganda. Ano ang hindi maganda? Kapag pinaalis si Isabel, ako ang presidente ng kumpanya. Sino sa kanila ang magsasabi ng hindi? Hindi ko lang magagawa ang gusto ko. Halika. Haha. Kayong dalawa, wala kayong hiya. Sa liwanag ng araw, ginagawa mo to. Sino ang matatakot kung hindi ikaw? Daniel Cruz, sobra ka na! Isabel! Hindi ka na presidente. Anong karapatan mo para magpasikat sa akin? Pumirma na kami ng 10 bilyong pisong international order. Nalutas na ang krisis ng Santos. Ngayon, agad-agad, umalis ka sa kumpanya ko. Isabel, gusto mo talagang sumalungat sa pamilya Lim? Anong magandang mangyayari? Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti pang maaga kang sumuko kay Sir Diego. Babae kasi, kailangan may aasahan. Pinalo mo ako? O kaya, pumirma at ibigay ang shares mo, o kaya, papatayin kita at pipirmahan mo ng dugo. Pirma, pirma, pirma ako. Pero ang pagbenta ng shares, kailangan mo akong bayaran, di ba? Pirma. Ibig mong sabihin, ang shares na binili ko ng 2 bilyong piso
Naibenta mo ng 1 piso? Ha? Sir Diego, Wala akong magawa eh. 2 bilyon? 20? Ibenta mo. Paano ko sasabihin sa tatay ko? Kailangan ko siyang bigyan ng paliwanag. Bobo. Huminahon ka. Ipadala mo siya bilang paninda. May mga may kakaibang panlasa. Gusto nila ang mga tulad niya. Kapag patay na siya, ibenta mo lahat ang organo niya. Yeah. Wag. Hindi ko akalain na si Marco Reyes ay ganito pala kahirap harapin. Ang taong nakapagbabagsak kay Leo Garcia ay may kakayahan. Matagal na akong hindi nakakita ng may tapang na lumaban sa atin. Kailangan nang alisin ang batang ito para hindi na siya makasagabal sa mga plano ko. Tatay, nagmamadali na ang kabisera. Ihatid mo na agad ang mga babaeng iyon. Ikaw ang personal na mamamahala. Walang dapat magkamali. pero hindi ko pa nakuha ang ruta ng transportasyon ng grupo ng Santos. Kung ngayon magpapadala, hindi ba delikado? Hindi na makapaghintay. Ang Santos ay pag-usapan na lang mamaya. Wala kang dapat alalahanin. Ako na ang bahala kay Marco Reyes. Sa lungsod ng Baybayin, sino mang sumuway sa ating 2 pamilya ay dapat mamatay. Marco, malaking tulong na naman ang naibigay mo kay Isabel. Stable na ang kumpanya ngayon. Si Daniel Cruz na salot. Pagkaalis sa kumpanya, ay nawala na. Marahil. Gawa iyon ni Diego Lim. Noong naging alipores niya si Diego Lim, dapat inisip na niya ang araw na ito. Ang paraan ni Ricardo Lim ng pagyaman ay marumi. Sanay siyang mangapi. Sa kanyang paningin, ang buhay ng tao ay parang mga piyesa lamang. Pwedeng kainin kung gusto. Ang pamilya Lim ay walang alam sa tamang asal. Kaya dapat may magturo sa kanila ng disiplina. Mabuti. Binata, dapat ganyan ang lakas ng loob. Marco, may kakayahan ka naman. Huwag lang padalos-dalos at magagawa mo ang anumang naisin mo. Sino ba ang matatakot? Mas magaling pa rin si Tito. Kain na. Tara. Naku, kasalanan. Ang sarap ng luto ni Tita. Baka sa dami nito, tumaba ako. Ano ka ba? Akala mo araw-araw kakakain dito? Kung gusto mo, Marco, bumalik ka lagi. Gabing-gabi na, dito ka na matulog. Maganda, bakante ang kwarto ni Isabel. Doon kayo matulog. Tatay, nanay ito. Ito rin. Sobrang bigla naman. Pagkatapos umuwi ni Marco. Hindi ba kayo nagsasama sa bahay? Isang gabi lang naman dito. Ano bang bigla? Si Isabel ay ipinagkakatiwala namin sa iyo. Panatag kami, magpahinga na kayo. Kung hindi, matutulog na lang ako sa sahig. Matigas ang katawan ko, okay lang. Kakagaling mo lang sa sugat. Huwag ka nang matulog sa sahig. Sa kama ka na matulog. Ah. Ito ang hangganan. Huwag lalagpas. Sigurado. Tahimik akong matulog. Ilang araw pa lang kaming magkakilala, pero marami na kaming pinagdaanan. Ngayon ay nasa iisang kama pa kami. Nakahiga sa iisang kama. Hindi naman siya gagawa ng masama sa akin, di ba?
Marco. Ako. Talagang nakatulog. Bakit walang ingay? Nakikinig ka sa anak natin? Hindi ka nahihiya? Hindi ka ba nakikinig? Kung hindi sinabi ni Aling Maria, naghiwalay sila ng kwarto, hindi ako magiging ganito. Si Isabel lang ang anak natin. Mabait si Marco. May kakayahan at ulila sa hinaharap. Si Isabel at ang kumpanya ay ipagkakatiwala natin sa kanya. Kapag wala na tayo, panatag din tayo. Ikaw naman, talagang biyena na babae na tumitingin sa manugang, mas lalong nagugustuhan. Hindi mo ba gusto? Binata, talagang bagay sa akin. Ang sarap magpawis. Marco. Marco, tinawagan ako ni Andrea. Sabing manghihiram ng 500,000. Pero hindi pa siya tapos magsalita. Hinablot at pinatay ang tawag. Hanggang ngayon, hindi ko siya makontakt. Huwag kang mag-alala muna. Hindi ba siya nag-leave kahapon? Umuwi sa probinsya. Pupunta tayo ngayon. Si Tara. Bitawan mo ako. 500,000. Ang inainahan mo ay tumanggap na ng pera ko. Ikaw na ang akin. Mahaba ang gabi. Magkakilala tayo. Tamang-tama. May gusto pa akong itanong sa iyo. Ayoko. Tao ako. Hindi ako bagay. Si Sofia ay kagagaling lang. Medyo nagmamadali yata. Anong sinasabi mo? Walang silbi ito. Bilisan mo naman. Nagustuhan siya ni Sir Miguel. Suwerte niya iyon. Bilisan mo. Tulong na. Bitawan mo siya. Naku! Ikaw, Ma'am Isabel. Kuya Marco, nandito na kayo. Okay na, Andrea. Walang mag-aalis sa'yo dito. Miguel Tan, anong ginagawa mo rito? Inisip ko munang paglaruan ang assistant niya para makakuha ng impormasyon. Nandito na pala siya. Sabay-sabay na silang lahat. Ay, Ma'am Isabel! Ang galing ng timing! Siguro ito si Marco Reyes, no? Ang pangangalakal ng tao ay labag sa batas. Ang tinatanggap namin ay dote at saka ang babae ay dapat maghanap ng lalaki habang bata pa. At si Ginoong Miguel pa, hindi naman sasaktan si Sofia. Hey! Sino ba kayo? Ito ay usapin ng sarili kong pamilya. May pakialam ba kayo? Para mag-comment dito? Si Andrea ay empleyado ko. Ako ang mananagot sa kanyang kaligtasan. Si Sofia ay nagtatrabaho para sa inyo. Hindi naman siya ipinagbili sa inyo kung hindi siya mag-aasawa. Saan kukuha ng pera ang kapatid niyang lalaki para mag-asawa? Ang aming pamilya Reyes, hindi dapat maputol ang lahi. Ang kapatid niyang lalaki ay mag-aasawa. Magtrabaho siya para kumita ng pera. Anong galing ang pagbebenta ng ate? Tigilan mo na yan, halika rito. Halika. Uy, si Ginoong Miguel, gusto pala si Sofia. Ano ngayon? Baka naman, aagawin mo ba siya? Ang pamilya Tan ay hindi talaga dapat pakialaman. Mauna na kayo. Huwag na ninyo akong pakialaman. Wala na akong pakialam sa dagdag na problema. Hindi ako nagpapaapekto sa pamilya Lim, lalo na ang pamilya Tan. Ay, nako. Sa lungsod ng baybayin nitong mga nakaraang taon, wala pa akong nakitang mga has sa harap ko na magpakatigas sa harap ko. Ako rin. Sa unang beses, may nagmalaki kahit walang alam. Nang napakataas. Mag-ingat. Mga alipores. Oy, mga martial artist ang dalawang ito. Si Leo Garcia sa harap nila ay wala talagang laban. Isang kamay, bata, nagmamadali ka bang mamatay? Wow, ang galing. Paano nangyari ito? Minamaliit pala kita, bata.
Matapang ka? Pinalo mo ako? Ikaw? Makinig ka. Kahit sino pa ang naging amo sa lungsod ng baybayin dati, simula ngayon, ako na ang masusunod. Marco Reyes, tandaan kita. Kung babae ang makakaalala sa akin, okay lang. Pero kung lalaki, wag na. Baka managinip ako ng masama. Umalis ka! Hoy, ako ito. Yung presyong gusto mo, pumayag na ako. Ay, Ma'am Isabel, Sir Marco, kasi kakilala pa lang tayo, hindi pa kayo kilala. Yung nangyari kanina, huwag nyo na pong isipin. Hahaha, naiintindihan ko na. Kanina, todo depensa mo kay Sofia. Kung sasama si Sofia sa iyo, magiging pamilya na rin tayo. Pamilya na ba? Ano bang pinagsasabi mo? Si Kuya Marco ay boyfriend ni Ma'am Isabel. Eh di okay lang. Ngayon, ang lalaking may kaya, maraming babae ang nasa paligid, normal lang iyon, di ba? Sir Marco, kung sasama si Sofia sa iyo, parang hindi naman opisyal na kasal, pero ang bigay kaya, hindi naman pwedeng bawasan, di ba? Anong karapatan mo para hingan ng bigay kaya ang iba para sa akin? Kung sino ang pakakasalan ko at makakasama, desisyon ko iyon. Desisyon mo? Pinalaki kita? Ano ba naman ang hingin ang bigay kaya? Task, Mula noong 5 taong gulang ako. Naglaba, nagluto, nagsaka, nagtrabaho ako, pag-uwi ko, binubugbog, at sinisigawan mo ako. Ang matrikula ko sa eskwela, ako mismo ang kumita. Ako ang nagpalaki sa sarili ko. Ikaw? Narinig mo ba? Wala siyang utang kaninuman. hoy, kayo? Walang silbi kang tao ka. Sumama na ang anak mo sa ibang lalaki, nakatayo ka lang diyan? Anong ginagawa mo? Hoy, tumigil ka. Walang aalis? Hemp. Kung hindi ninyo ibibigay ang bigay kaya, sa akin ngayon, walang makakapag-alis sa kanya. Hala, halika, tingnan ninyo. May kukuha daw ng anak ko ngayon. Ay, ang kapal ng mukha. Ay, itong babaeng ito, sumama na naman sa lalaki. Napakawalang hiya. Wala kang hiya. Hoy! Sinaktan mo ako? Subukan mong murahin ang anak ko. Napag-isipan ko na. Sapat na ang ginawa ni Sofia sa mga taong ito. Siya ay nararapat na magkaroon ng karapatang ituloy ang kanyang sariling kaligayahan. Ikaw. Naku, sumpain ka. Nagpapanggap ka na bang mabait? Ha? Para kanino ba ako? Wala akong pera. Paano mag-aasawa ang anak ninyo? Pamilya Reyes, hintayin mong mawalan kayo ng apo. Hindi siya makapag-asawa. Wala siyang kakayahan. Ako ang walang kakayahan bilang tatay. Ikaw, aking sinta. Nagmamatigas ka na ba? Gusto mo nang humiwalay? Ito. Sige, saktan mo. Ayaw ko na. Naku, Sa loob ng maraming taon, tiniis ko. Ito ang dahilan ng paghihirap ng anak ko. Hindi man lang ako nagsalita. Anong klaseng lalaki ako? Ngayon, ang anak ko ay may sariling buhay na. Kung hindi ko siya ipagtatanggol, ano pa ako? Ang asawa ko ay hindi marunong umunawa. Noon, nabulag din ako. Pakihatid si Sofia upang mabuhay siya sa kanyang sariling buhay. Tatay? Sa wakas, ipinagtanggol mo ang anak mo. Isa kang mabuting ama. Itago mo na lang ang pera ni Mitiangong. Hindi siya hihingi sa iyo. Ito Si Andrea ay magiging maayos. Mag-ingat kayo. ay Ma'am Isabel. Kuya Marco, salamat sa inyo ngayon. Matagal akong naantala. Ngayon, tiyak kong gagawin ang lahat ng trabaho. Ngayon, hindi ka na magtatrabaho. Dadalhin kita sa isang lugar. Tara na. Sheng Biao. Wow! Galing! Ang galing mo maglaro ng billiards. Siyempre, noong bata ako, madalas akong maglaro sa billiard hall. Tira, Kuya Marco, hindi ako marunong. simple lang. Isipin mo na lang na ang mga bola ay ang mga walang hiya. Saktan mo sila. Tara.
Tara, Kuya Marco, pumasok na talaga ako. Ang sweet naman. Ma'am Isabel, subukan mo rin? Kumusta? Okay naman, Asawa ko. Siyempre, magaling. sa gitna ng araw. Ang kapal ng mukha mo. Mag-ingat. Luis, ang galing mo sa basketball. Dapat kang matuto kay Ma'am Isabel. Hindi rin tumama. Miguel Tan, gusto mo pa bang manggulo? Naku, aaminin ko, ang galing ng batang ito. Pero sa malaking perang ginastos ko, sa harap ng dalubhasa sa sinaunang martial arts na inupahan ko. Wala siyang kwenta. Patayin. Talaga namang bihasa ito sa martial arts. Ang lalaki ng tapang ng mga ito. Naglakas loob silang guluhin si Ginoong Miguel. Ang babaeng naglalaro ng basketball ay mukhang presidente ng Santos Group. Tiyak na may awayan sila. Baka may mamatay pa dito. Ang antas ng kapanganakan ay mataas na antas na. Hindi ba kayo pumipili ng trabaho? Tutulong ka pa sa masama. Sobrang kailangan mo ng pera. Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Dahil, tinanggap ko ang pera ni Ginoong Miguel. Kailangan kong linisin ang mga basura para sa kanya. Si Maestro Luis ay inupahan ko ng 100 milyon, isang pambihirang eksperto mula sa templo. Sa buong lungsod ng baybayin, kaunti lang ang makakalaban sa kanya. Bata, mamamatay ka ng maluwalhati ngayon. Talaga? Dahong Kwan, tingnan ko ang iyong mga buto ng daliri. May 20 taon ng kasanayan. Apelido mo ay Hong. Wala ring silbi ang pag-aalala sa akin. Hindi rin ako Hong. 25 taon akong nagprakti. Nakamit ko ang antas ng kapanganakan. Nang matapos ang aking kamao, pinatay ko ang aking guro. Inialay ang kamao. Ngayon, ikaw naman ang mamamatay. Pinatay mo ang iyong guro. Hayop ka talaga. Ma'am Isabel, hintayin natin siyang mapatay. Tingnan natin kung may paninindigan ka pa. Hindi matatalo si Kuya Marco. Nagmamadali kang magpakita. Huwag kang mag-alala, hindi ko magagalaw si Isabel Santos. Pero marami akong paraan para paglaruan ka. Ito na ba ang iyong buong lakas? Tagapanguna ng bagong panahon. Ikaw pala ay higit sa Grandmaster ako. Tumayo ka. Gumastos ako ng 100 milyon. Hindi mo siya natalo. Ano bang gusto mo? Kakababala ko lang sa'yo, eto ka na naman. Talaga namang hindi mo ako nirerespeto. Pinapahiya mo ako? Itong batang ito kaya talunin ng isang nasa antas ng kapanganakan. Kung talagang mababaliw at gusto akong patayin, edi tapos na ako. Maaari kitang bigyan ng pera kung magkano gusto ninyo. Kaya ko kayong bigyan. Hindi na ako nagkukulang ng pera ngayon. Ang problema ay hindi kayo tumitigil. Tulad ng kasabihan, hindi nakakatakot ang kagat ng aso, kundi ang asong laging nakatutok. Ang buhay natin ay hindi rin payapa. Bilang assistant gamitin ang iyong pagiging malikhain, mayroon ba kayong maipagmamalaki, nasisira sa reputasyon ni Sir Miguel? Ang ganitong malaking pamilya ay walang kinakatakutang reputasyon lang ang mahalaga sa kanila. Bakit hindi natin siya pagawain ng isang bastos na video? Hindi pwede. Kapag kumalat ito, paano ako makakaharap sa ibang tao? Ang excited mo naman.
Sa tingin ko magandang ideya ito. Kaya, dito na lang tayo kumuha ng eksena. Pagawin natin siyang sumayaw ng isang sexy na sayaw. Ikaw ang mag-video. Tanggalin mo ang damit mo. Ikaw na lang ang gumawa nito. Huwag kayong lumapit. Kahit patayin ninyo ako, hindi ako sasayaw. Sige. Tumigil ka na sa pagtalon. Masisira ang mata mo niyan. Hindi ko inaasahan. Sabihin mo man na ayaw mo. Pero mukhang talagang malibog ka pala. Pwede na ba akong umalis? Umalis ka na. Magsisingil ako ng bayad pinsala sa emosyonal. Kuya Marco, gawin natin ito, pero tuluyan na nating inaway ang pamilya Tan. Iyon ang gusto ko, na hanapin nila ako. Kung hindi, paano ko mailalabas ang nasa likod niya? Uuwi na tayo. Yung paraan ng masahe mo kay tatay dati. Subukan mo sa akin. Ha? Ngayon? Ano? Ayaw mo? Gusto ko naman. Sa totoo lang, gusto na kitang i-massage kanina. Pero, Sige, masahihin mo na. edi, eto na. Ang sarap. Magandang gabi. Ma'am, Isabel, Kuya Marco, sa wakas dumating na kayo. Anong problema, Andrea? Bakit ka balisa? Dumating ang ama ni Miguel, si Don Emilio Tan. Nasa opisina mo siya ngayon. Mukhang galit siya. Ang tatay, agad-agad na humarap. Tara na, tingnan natin. Ikaw si Marco Reyes? Ako nga, hindi ko alam na darating kayo, Ginoong Emilio. Ano ang pakay ninyo? Ang anak ko ginawa mong napakasama. At mangahas ka pang magtanong? Sunggaban. Mag-ingat. Ginoong Emilio, ang mga ganitong uri kahit 10 pa, wala ring saysay. Kung ang paraan ninyo ng paglutas ng problema ay sa pamamagitan lamang ng dahas, baka wala akong gana na makipaglaro sa inyo. Paano nangyari iyon? Ang dalawang ito ay ang pinakamataas na antas ng mandirigma na kayang makuha ng pamilya Tan. Hindi man lang nila kayanin ang isang suntok niya. Mukhang maliban sa pamilya Lim, walang makakapigil sa kanya. Isabel Santos. Pababayaan mo lang ba siyang gawin akong ganito? Sinusuportahan ng pamilya Santos ang lahat ng desisyon niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibigay mo sa akin ang video ng anak ko. Pwede kong ibigay sa iyo ang video. 1,000,000 piso. Binata, pinapayuhan kita na huwag kang masyadong mag-abuso kahit na magaling ka sa laban. Ngunit sa lungsod ng baybayin, maraming kayang manggulo sa iyo. Maganda iyan, tawagin mo lahat. Gusto kong makita kung ilan pa ba ang mga umaabuso ng kapangyarihan at mga naglalaganap ng pang-aapi.
Talagang malakas ang loob mo. Paano ka magiging sundalo kung mahina ang loob? Siya, ibibigay ko sa iyo ang 1,000,000 piso. Ibigay mo sa akin ang video. Kanina ay 1,000,000 pa iyon. Ngayon, 2,000,000 na. Ikaw? 3,000,000 piso. Si. 3,000,000 piso. Ibigay mo sa akin ang video. Si. Buti naman at nakinig ka. Hindi ko inaasahan na ganito pala kadali ang negosyong ito. Ginoong Emilio, bumalik ka palagi ha. Babalik ako para kunin ang buhay mo. Ay, hindi ko inaasahan na itong simpleng video na kinunan natin ay nabenta ng 3,000,000 piso. Mukhang kailangan ko pang maghanap ng ibang buyers. May backup ka pa pala. May backup ka pa pala. Niloloko mo ako? Hindi ko sinabing iisa lang. Magaling. Minaliit kita. Sobra naman. Ginoong Emilio, gusto nyo pa bang bumili? Presyo. Gusto ko lahat. Walang matitira. Si. Sabi mo, lahat, bilangin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lahat. Presyong pakyawan. 1,000,000 bawat isa. Walang daya. Bata man o matanda. Dahil suki ka. 8 720. Bawasan natin ng konti. 7,000,000. Sigurado ka? Wala na? Hindi ako nagsisinungaling. May 7,000,000 sa card na ito. Para sa'yo. Wow, ang galing mo talaga. Ang taong magloko sa pamilya, Tan. Ngayon ko lang naranasan. At nakasingil ka pa ng 10,000,000? Ito ay bayad pinsala sa emosyonal. Para sa mga ganitong tao, kailangan ng espesyal na paraan. Lalo na kung ginagago ang asawa ko. Talagang hindi pwede. Ipaalam sa pamilya Lim. Si Marco ay isa lamang isang antas ng kapanganakan, nasakim at walang kwenta. May kakayahan siyang Grandmaster. Sigurado ka bang magbibigay ng maling impormasyon? Nariyan si Ricardo Lim, kahit Grandmaster siya. Ano naman? Ay nako. Pinagdala ako ni Isabel ng dokumento. Para subukan ako. Ang matandang sundalo. Kuya Marco, bakit ka nandito? Kuya Marco, ikaw nga si Marco. Narinig namin na ikaw ang nagligtas kay Andrea. Paano mo siya iniligtas? Ha? Nakapatay ka raw ng isang itim na oso. Ang galing mo naman. Ay, ang katawan, ang tatag. Siguradong may abs yan. Hahaha. Kalmado lang lahat. Umupo muna tayo. Dahan-dahan lang ang usapan. Sabi ko sa inyo, noong panahon na iyon, ang itim na oso sumugod sa akin. Isang left hook, isang right hook, at isang combo. Ang oso, natulala sa akin. Napatumba ko siya. Talaga bang nakapatay ka ng isang itim na oso? Oo, kaya pala, ang isang babaeng parang yelo tulad ni Ma'am Isabel, ay nasakop mo na. Noong hinahabol ako ng inyong Ma'am Isabel, hindi niya alam na ganito ako kagaling. Ang ibig mong sabihin, si Ma'am Isabel ang humabol sa iyo. Gusto mo bang malaman? 50. TSK. Uy, tawad naman. May kailangan akong pag-usapan kay Tito Ramon. Lalabas ako. Andrea, sabi ni Ma'am Isabel, may usapan sila ni Tito Ramon. Kilala mo ba ang taong ito? Nasa lungsod ng baybayin siya. Matagal na siyang iginagalang na nakatatanda. Maganda ang relasyon niya sa pamilya Santos. Oh.
Marco. Nasa gusali ng kayamanan ako. Isabel, Ay, Miguel Tan. Bakit ikaw? Tito Ramon. Ginamit mo si Tito Ramon para tawagin ako. Ma'am Isabel. Lumabas tayo para mag-usap. Ang lagi mong paglalaro ng cellphone ay hindi maganda. Ano ang gusto mong gawin? Ma'am Isabel, dumating ka na. Hindi ka pa rin magbibigay ng respeto? Inumin mo ito. Pakakawalan kita. Hindi ako iinom. Wala kang magagawa. Pakawalan mo ako. Miguel Tan, pangahas ka. Takbo! Tingnan natin kung gaano katatagal. Naku, may laman ng inumin. Uy, mas gusto mo pang mamatay kaysa sumuko? Huwag kang lalapit. Paliw. Sinabi ko na, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, ang susunod na tira ay sa leeg mo. Hawakan ninyo siya. Miguel Tan, Naghahanap ka ng mamatay? Mamatay ka. Paano mo ako nahanap dito? Harangin siya. Baliw ka. Isabel, Marco. Ma'am Isabel, maraming dugo ang nawala sa kanya at nalason padali. Dalhin natin siya sa ospital. wag na. Pinigilan ko ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang pressure points. Ginamit ko ang panlunas na tableta para ma-neutralize ang lason. Paggising niya, ayos na siya. Kuya Marco, buti na lang nandito ka. Kung hindi, baka si Ma'am Isabel ay... Andrea, alagaan mo siya. Ang pamilya Tan ay paulit-ulit na nanunukso. Akala niyo ba wala akong galit? Marco Reyes, matagal na kitang hinihintay. Kahit na marunong kang lumaban, pero mas mabilis ka pa ba sa bala? Ngayon, dito ka na mamamatay. Pumunta ka mag-isa sa pamilya Tan. Binata, may kakayahan ka. Pero hindi mo alam ang iyong limitasyon. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay, pero ang hindi dapat ninyo ginawa ay ang paglabag sa aking hangganan. Sino ka ba? Sa lungsod ng baybayin, sa harap ng pamilya Tan, may karapatan ka bang magkaroon ng hangganan? Tatay, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Mukhang ngayon, kailangan ng matapos ito. Ang pamilya Tan ang makikipag-ayos sa iyo. Barilin. Tago ka. Hanggang kailan ka makakatago? Gawin siyang butas-butas. Oo.
Tatay, ano ang gagawin natin? Ito. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Marco, pakawalan mo ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, dapat kong ibigay si Isabel Santos sa mga bantay ng pamilya Lim. Kung ikaw ay makasira sa plano ng pamilya Lim, hindi ka nila patatawarin. Aray. Ang binti ko. Aray. Anak ko, ikaw, tumigil ka. Aray. Pinakamataas na antas ng Grandmaster. Maestro, patayin siya. Ang kapangyarihan ng pamilya Lim. Ay hindi mo kayang guluhin, hamak na hampas lupa. Hindi mo kayang protektahan ng kahit ano. Si Isabel Santos at ang grupo ng Santos. Sa kalaunan ay laruan ni Ginoong Diego. Aray. HMP. Narinig mo ba? Maliit na daga. Huwag kang puro tago. Ikaw ay naghahanap ng gulo. Ang utang ng pamilya Lim. Babayaran ko rin sa kalaunan. Huwag kang lumapit. Sino bang nagpaalam sa inyo? Ikaw. Anong gusto mong gawin? Sinabi ko na. Kailangan ninyong magbayad. Miguel. Miguel, ikaw. Hindi kita papatayin. Gagawin kitang maranasan ang pagkawala ng nag-iisa mong anak, ang sakit na habambuhay ng nakahiga sa kama. Miguel. Ginoong Ricardo Marco Reyes pinatay ang mga bantay ng pamilya Lim mo. At pinilay ang anak ko, ang pamilya Tan, ay ibibigay ang lahat ng ari-arian sa lungsod ng baybayin hiling lang na kumilos ang pamilya Lim. Ipaghiganti ang anak ko. Gagawin ko kay Marco Reyes at pamilya Santos. Bayaran ang dugo ng dugo. Gagawin ko kay Marco Reyes at pamilya Santos. Bayaran ang dugo ng dugo. Tatay, sa pamilya Tan, Ang anak ni Don Emilio Tan Pilay na ni Marco Reyes mukhang hihingi ng tulong sa akin. ano? Si, Miguel, pupunta na ako. Huwag magmadali. Unahin muna natin ang paglabas ng mga produkto. Ang mga babaeng iyon, dapat nating ilabas agad. Naiintindihan ko. Malapit nang lumabas si Ginoong Carlos Lim, bago iyon, ang isang linya ng langit na itinanim ninyo kay Mang Jose Santos, malapit nang sumabog. Sa oras na iyon, ang pamilya Santos at si Marco Reyes ay magiging parang isda sa mesa. Andrea. Andrea. Nasaan si Andrea? Hindi ba siya ang dapat mag-alaga kay Isabel? Isabel. Isabel. Isabel, nandiyan ka ba sa loob? Sagutin mo ako. Isabel. Ang init. Naku. Isabel. Napakalakas ng lason ng gamot na ito. Kahit ang panlunas na tableta at ang aking tunay na enerhiya ay hindi sapat. Ang init. Ang init. Huwag kang umalis. Isabel, may natitira pang lason sa katawan mo. Huwag kang gumalaw. Tulungan mo ako. Isabel, kumalma ka muna. Akupunktura muna ako sa iyo. Huwag mo akong tusukin.
Isabel. Bakit putol-putol ang mga alaala sa isip ko? Kagabi, baka naman kami. Kagabi tayo. Gumaling na ba ang sugat mo sa kamay? Ang gamot na binigay ko sa'yo ay mabisa, hindi mag-iiwan ng peklat. Kumaling na. Nakakamangha. Saan ka man pumunta? At sinong kliyente man ang makikita mo? Dapat mo akong isama, naiintindihan mo ba? Pamilya Tan aalis na sa lungsod ng Baybayin. Ikaw ang may gawa? Siguro sila nagising na ang kanilang konsensya. Samahan mo ako sa lalawigan ng dagat mamaya. Bibisita tayo sa isang mahalagang nakatatandang kliyente. Nag-book na si Andrea ng mga tiket. Pagkatapos kumain, aalis na tayo. Ay! Ang kliyente sa lalawigan ng dagat. Kung papayag ang nakatatandang kliyenteng ito, sakalang magiging matatag ang Santos. At magkakaroon tayo ng sapat na lakas para labanan ng pamilya Lim. At saka, ang 3 buwang kasunduan, malapit nang matapos. Ang bilis ng panahon. Kung gusto mo pang maging nobyo ko, manalangin ka na ang deal na ito ay magiging matagumpay. Kung matagumpay, magiging regular na ba ako? Mag-aayos muna ako. Kumain ka na. Tiyak na magtatagumpay. Ngayon ang boss na hindi naghahangad ng unang klase ay bihira na. Nagmamadali para sa negosyo. Ang flight na ito ay may economy class lang. Kahit first class o economy pareho lang ang oras ng dating. Kayo. Anong tinitingnan? Kami ay first class priority check-in. Naiintindihan mo ba? Ano? Ang first class ay pwedeng maging bastos? Tama ka. Hindi lahat ay kayang bumili ng first class. Mayaman ay pwedeng gumawa ng kahit ano. Ikaw. Huwag mong pansinin ang ganyang tao, hindi ay pakialaman ang ganyang tao. Hoy ikaw. Hoy, may tapang ka bang ulitin? Hoy, ang tenga ng asong ito ay napaka-sensitive. Hoy ikaw. Hinahanap mo ang suntok. Ingat. Ay, masakit. Bitawan. Tigil. Bawal ang awayan sa pampublikong lugar. Kung hindi, tatawag ng pulis paliparan. Pwede naman bitawan. Hayaan siyang humingi ng tawad. Sabihin. I-swipe ang airport membership card para sa mas maraming discounts. Bitawan mo na. Hayaan siyang humingi ng tawad. Sabihin. Tama, pasensya na. Tama, pasensya na. Bata, sinasabi ko sa'yo, ang bagay na ito, hindi pa tayo tapos. Umalis. Hindi pa tapos. Ang dalawang to, talaga naman, sumingit at saka hindi makatuwiran. Talagang bastos. Kung makagat ka ng aso, kahit hindi ka makakagat pabalik, pwede namang diretsyo patayin. Talagang matapang ka ah. Pero, gusto ko. May doktor ba dito? May pasaherong biglang nagkasakit. Kailangan ng agarang medikal na tulong. May pasyente. Tingnan natin kung makakatulong tayo. Tara. Lolo. Lolo Jose. Siya ang kliyenteng bibisitahin natin. Nasaan ang doktor? Saan napunta ang mga doktor ng airport nyo? Darating ang doktor sa loob ng 10 minuto. Hoy, biglang atake sa puso. Kakayanin ba niya ang 10 minuto? Mamamatay ang lolo ko. Kaya ko siyang iligtas. Kaya ko siyang iligtas. Doktor ka ba? Bakit lagi kang nandyan? Sabi nila, sa sakit sa puso, nagpipulse ka pa? Baka mapatay mo siya. Mapapatay siya ng pag-antala. Uy, Elena. Ay, Isabel. Anong ginagawa mo dito? Elena, kaibigan ko siya, si Marco Reyes.
Ang sakit ng ulo ng tatay ko ay gumaling sa kanyang gamutan. Hayaan mo siyang subukan. Uwa. Hampe, parang totoo kang marunong? Bata, ang taong ito ay walang alam talaga. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung hindi, hintayin mo na lang nakunin ang bangkay ng lolo mo. Kung magsasalita ka pa ng masama, ipapalabas ko kayo ng mga tauhan ko. Ang kabutihan ay itinuring na masama. Hintayin mo na lang umiyak. Ang hampas lupa na ito, wala namang alam. Lolo, may paraan ka ba para iligtas ang lolo ko? Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Bigyan mo ako ng oras. Tingnan mo, ano ba ang sinabi ko? Ang mukha ng lolo na ito ay nagiging mas mapula. Hindi ba ito ay panloloko ng doktor? Pinatay ang tao. Kailangan bayaran ng buhay ang buhay. Lolo, anong ginawa mo sa lolo ko? Miss, kung mapatay niya ang tao, hindi na ito kasalanan ng airport namin. Kung naghintay pa ng 10 minuto, baka dumating ang doktor at mailigtas pa. Ngayon, pinatay na. Napaka hindi makatarungan. Patay na. Ang matanda, patay na. Pwede ba kayong tumahimik? Lolo, pinatay mo ang lolo ko. Papanagutin kita. Lolo, ayos na po kayo, dalhin po natin siya sa ospital para sa masusing check-up. Binata, ibig mong sabihin, ang puso ko ganap ng gumaling? Ang lolo ko ay nagkaroon ng heart attack. Paano naman iyon gagaling ng ganoon lang? Iyan ay acute myocardial infarction dahil matanda na at nagkaroon ng biglaang problema dulot ng sobrang emosyon. Hindi naman ito hindi magagamot. Pero lolo, sa edad mong ito, kailangan mong mag-ingat sa galit, huwag masyadong mapusok o magagalitin. Binata, tama ang iyong paalala. Ang matandang ito ay hindi namatay. Dalhin ninyo sila. Ako na ang bahala. Opo, Tara, Ay, utang na loob ko ito. lolo, kakagaling lang po ninyo, huwag munang kumilos. Ang pagligtas ng buhay ay tungkulin ng doktor, hindi na kailangan magpasalamat. Isabel, bakit ka nandito? lolo, ang doktor na nagligtas sa inyo ay kaibigan ni Ate Isabel. Lolo Jose, talaga namang hahanapin ko kayo para pag-usapan ng partnership. Hindi ko akalain na dito ko kayo makikita. Ang pag-unlad ng Santos dati ay lagi kong sinusubaybayan. Pabor ako rito. Ngayon, ang binatang ito ay nagligtas muli ng aking buhay. Tungkol sa partnership, dapat ko itong suportahan. Ngunit sa totoo lang, ngayon pumunta ako sa lungsod ng Baybayin para hanapin ang aking nawawalang apo. Apo? Nawawala si Sofia? Ang ate kong si Sofia. Dumating siya para magbakasyon 10 araw na ang nakalipas. Ang huling lokasyon niya ay sa palasyo ng Silangan sa lungsod ng Baybayin. Pagkatapos noon, wala nang balita. Gumamit kami ng iba't ibang paraan, pero hindi siya mahanap. Si Lolo, sobrang nag-alala kanina, kaya inatake siya. Isabel, kayo ay nasa lungsod ng Baybayin. Maaari ba ninyo akong tulungan hanapin si Sofia? Kapag natagpuan siya, ang partnership project ay agad na makukuha. Ang partnership sa susunod na 10 taon ay ibibigay ko sa inyo. Pagkidnap sa isang dalaga. Sa panahon ngayon, may nag-iisip pa ng ganyan. Lolo Jose, huwag kayong mag-alala. Sa publiko at pribado, tiyak naming gagawin ang lahat para mahanap si Sofia. Tama. Tiyak na makikita natin. Ang dami ng tao. Mag-ingat, huwag mong isiwalat ang plano. Huwag kalimutan, nagpapanggap tayong magkasintahan na humihiling ng pag-ibig. Tara, Ginoo, ito ang pabilyon ng harem ng palasyo, isang tahimik na lugar, para lamang ito sa mga babaeng deboto na magdasal. Pabalik ako agad. sige. Hintayin ko siya sa labas.
Mangyaring manalangin ng payapa rito. Ang insenso na ito ay may problema. Marco? Marco? Palabasin mo ako. Manahimik ka. Uuwi na ako. Saan ito? Malamig. Ikaw. Sino kayo? Niloko kaming lahat. Sabi nila bibigyan daw kami ng magandang trabaho. Pero, ginawa kaming parang paninda para sa kasiyahan ng mga pamilya ng kabisera. Pamilya ng kabisera. Naalala ko na, sinaunang puok ng palasyo ng silangan. Parang, ng isang sinaunang pamilya ng kabisera, ang nag-ayos. Gamit ba nila ito bilang dahilan para gawin ang mga masasamang bagay na ito ng patago? Diego. Isabel, kaya ikaw pala ang bagong paninda. Bakit? Yung walang alam na gumagamit lang ng dahas hindi sumama sa'yo. Hindi ba siya marunong lumaban? Kaya, ang mga babaeng ito, kayo pala, Pamilya Lim, ang nagbibigay sa kanila para sa kasiyahan ng kabisera. Talagang baliw kang walang konsensya. Baliw, Isabel. Binigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Ayaw mo sa maayos, gusto mo sa sapilitan. Ngayon, dito na kita gagahasain. Tingnan natin kung magpakasanta ka pa. How? Sino? Sinong gagalaw sa kanya? Subukan mo. Marco, paano mo ako natagpuan? Ang lihim na silid na ito ay napakatago. Paano mo ito natagpuan? Ayaw ko sanang isugal ni Isabel ang sarili niya. Ngunit kung hindi ganito, paano namin mahuhuli ang malaking isda na tulad mo? Ang target ng kalaban ay malamang na mga kabataang babae. Ako ang magiging pain. Sa ganitong paraan, mailalabas natin ang tunay na utak sa likod ng lahat. O kaya, magpapanggap akong babae at papasok. Sa tingin mo, hindi nila mapapansin? Ako na lang. Ito ang pinakamabilis na paraan. Ang tagahanap ng lokasyon na ito, isuot mo ito sa iyong katawan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan ka kahit kaunti. Ano ngayon kung nahanap ninyo ako? Mabuti. Sabay na nating ayusin ang luma at bagong mga utang para labanan ang isang dalubhasang Grandmaster na tulad mo. Ang mga tauhan ko ay maingat na naghanda. Magtago ka. Mag-ingat. Ano silbi ng pag-atras? Kahit na isang malakas na tigre, hindi matatalo ang isang grupo ng mga lobo. Sa likod ng sinaunang puok na ito, may ganitong maruming gawain pala. Ngunit mabuti na rin. Gagawin natin ang katarungan. At sisirain natin ang kanilang lungga. Matigas na pagsasanay. Ang tigas naman .
Imposible. Eksperto sa matigas na pagsasanay. Hindi ba ito ang pinakamahusay na panlaban sa Grandmaster ng panloob na lakas? Ikaw, paano mo sila matatalo? Pinagsamang lakas ng Tai Chi. Atake sa isang lugar, 3 puntos. Maaaring masira ang matigas na pagsasanay. Pamilya Lim, maraming masasamang gawa. Dapat na nilang tanggapin ang kanilang kaparusahan. Ano ang gagawin mo? Isang linya ng langit. Kilala mo naman yan, di ba? Nagpapasakit ng ulo hanggang sa mamatay. Ngayon, ibalik sa may-ari. Sabihin kay Ricardo Lim at kay Ginoong Carlos Lim na pumunta sa akin. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa pamilya Lim. Lilipulin ko ang buong pamilya mo. Isabel, ang isang linya ng langit, ang nagbigay ay siya ring makakapag-alis. Bilisan mo, papuntahin mo siya para iligtas ako. Hindi mo ako pwedeng panoorin na mamatay. Karapat-dapat kanyan. Wag mo akong paluin. Susunod ako. Kahit ano ang gusto mong gawin, okay lang. Huwag kang matakot. Dumating kami para iligtas kayo. Napigilan na ang mga masasama. Ito. Talaga. Totoo. Kayo. Hindi. Hindi ba kayo ang maghahatid sa akin para ibenta? Huwag kang mag-alala, ilalabas namin kayo. Sofia, Wag. Huwag kang magpakatanga. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong mamatay. Wala na akong hiya na mabuhay. Hindi ko kayang sirain ang pangalan ng pamilya. si lolo mo at ang kapatid mong si Elena, hinahanap ka nila, mahal na mahal ka nila, ang mga tao sa mundong ito, at marami pang iba, lahat ay nagmamahal sa iyo. Lahat ay naghihintay sa iyo na umuwi. Tama, hindi mo kasalanan ito. Ay yaong mga. Ang cute na nananakit, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong buhay para sa iba, para bayaran ng iba. Hindi ito sulit. Okay lang. Tara. Tara na lahat tayo. Kalasin mo ang isang linya ng langit ko. Kung hindi, kahit na iligtas mo siya ano naman, may hawak pa akong litrato niya. Video, haha. Hindi sila magiging okay habang buhay. Malalaman ng buong mundo. Hooray! Alisin mo ang isang linya ng langit. Pakawalan mo ako. Kung hindi, sisirain ko sila. Naghahanap ka ng mamatay. Nasaan ang mga litrato at video? Pakawalan mo ako sa isang linya ng langit. Kung hindi, hindi nyo malalaman. Hempe. Ako ang laging nananakot sa iba. Ang mga nakakamatay na puntong ito, paparami ng 100 beses ang sakit mo. Kaunting panahon na lang ang natitira sa'yo. Sabihin mo o hindi. NASA Fonekonaka Encrypt na file sa cloud password. Iwan lang, 1345. Sofia, ikaw na ang mag-delete. Tapusin mo mismo ang bangungot na ito.
Lolo Jose, May balita na ba kay Isabel? Ang apo ko. Sofia, ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi mawawala. Lolo. Lolo. Lolo, ako si Sofia. Sofia ko, huwag kang matakot. Pupunta agad si Lolo. Tara na. Ate, Ayos lang. Ayos lang. Nandito na si Lolo. Lolo, ako. Alam ko na. Alam na ni Lolo ang lahat. Hindi ko patatawarin ang mga aking sinta na iyon. Ngayong araw, salamat sa inyong dalawa. Ako, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Sa batayan ang napagkasunduan natin kanina, dagdagan ng 30 bilyon na pamumuhunan sa Santos. Lolo Jose, totoo, ako. Isabel, huwag kang tumanggi. Ang ambisyon ng pamilya Lim ay nalantad na. Kahit na ang pamilya Jose ay nasa lalawigan ng dagat, maaga o huli ay hindi maiiwasan na harapin siya. At saka, talagang pinubuli ang aking mahal na apo. Gagawin ko ang pamilya Lim. Mamatay. Pinuno, si Ginoong Carlos Lim ay pumasok sa antas ng transformasyon. Malapit na sa Marshall Sovereign. Lalabas bukas. Mabuti. Mabuti. Ha. Pagkatapos bukas, ang aking pamilya Lim, tiyak na makakalabas sa lungsod ng baybayin at maghahari sa lungsod ng karagatan. Ha. Ang mga yan sa pamilya Lim, talagang walang pakundangan. Kung bata pa ako ng 10 taon, gusto ko talagang Tito kalmado, ang usapin ng pamilya Lim. Kailangan ng matapos. si Ricardo Lim. Si Diego Lim lang ang anak niya. Ngayon wala na siyang kwenta ang pamilya Lim at kami. Ay hindi titigil hanggang kamatayan. Ako ang makikipaglaban hanggang kamatayan sa kanya. Marco, may matagal ka nang away sa pamilya Lim. Ano ang gusto mong itanong, Tito? Pinapahanap ko sa lumang kasamahan sa digmaan. Ang iyong mga impormasyon, lihim Marco, hindi ka ordinaryong tao, di ba? Tama ka, Tito, isa akong sinaunang mandirigma. Nasa ilalim ng Ayokong malaman ang iyong pagkakakilanlan. Dahil ito ay lihim, hindi dapat banggitin. Gusto ko lang malaman, ikaw at ang pamilya Lim, ano ang awayan ninyo? Sa publiko o sa pribado? Ito ay tinatawag na isang linya ng langit. Ito ay itinanim ng pamilya Lim sa iyong isipan. Ang sakit ng ulo mo dati ay dahil dito. Ang kuya ko sa pag-aaral ay namatay dahil sa isang linya ng langit. Ginoong Carlos Lim. Siya pala. Gaano mo siya kilala? Isang hayop na walang kwenta. Pero ang lakas ay napakalakas. 10 taon na ang nakaraan ay isa na siyang dakilang Grandmaster ng kapanganakan. 5 taon na ang nakaraan. Ginahasa at pinatay niya ang asawa ng kanyang alagad at pinatay ang buong pamilya ng alagad, mahigit 30 tao, sabi ay tumakas sa ibang bansa. Pero, hindi siya tatakas. Kasi, nasa lungsod ng baybayin pa rin siya. Ang alagad na iyon ay pinahirapan ng isang linya ng langit, matinding pagpapahirap. Namatay sa sakit. Ang sakit ng ulo ko. Kahit hindi ganun kalala, hindi ko inakala. Ay gawa rin ni Ginoong Carlos Lim. Kaya, lipulin natin ang pamilya Lim, patayin siya para makaganti. Magandang araw. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi maabot pansamantala. Hindi rin masagot ang telepono. Ang tagal na. Maghatid ng kargamento. Wala kahit anong balita. Ewan kung saan naglalaag. Wala talagang peace of mind. Ginoong Diego ito. Sino ang gumawa nito? Isabel, stable na ang grupo ng Santos. Bakit ka pa nakasimangot? Tama ang pagsusuri ni tatay, si Diego ay ang tanging anak ng pamilya Lim.
At narinig ko, sinasanay ni Ricardo ang mga bantay na iyon para suportahan si Diego sa hinaharap. Ngayon na pinsala mo si Diego, tiyak na hindi magpapakalma si Ricardo. Marco, ayokong nasa panganib ka. Pagkalipas ng alas 12 ngayong gabi, matatapos na ang 3 buwan nating kasunduan. Kapag humupa na ang lahat, magpakasal na tayo. Talaga? Totoo ba ang sinasabi mo? Asawa ko. Sa wakas pumayag ka na. Kumusta? Sino ito? Ipatawag si Marco. Talaga namang tanging anak, talagang nagmamalasakit ang pinuno ng pamilya Lim. Ngayon, pumunta ka nang mag-isa sa pamilya Lim. Pababayaan ko si Isabel. Ano? Yung ginoong Carlos Lim ng pamilya Lim? Lumabas na? Ano? Takot ka? Hindi ka pumunta? Nasa pamilya Lim nga siya. Mabuti nandito kayong lahat. Kung gusto ninyo pumunta ako, pwede. Pero gusto ko ng 500 milyong piso bilang bayad sa pagpunta. Kung hindi ka pumunta, parehong mawawasak ang pamilya Santos. At ikaw? Ikaw? Nang blackmail ka kay Ricardo Lim? Hindi siya magbibigay sa'yo ng 500 milyong piso. Ito'y... Isabel. Ito ang aking bigay kaya para pakasalan ka. Ang pera ay nasa sa card na ibinigay mo sa akin. Huwag kang magulat. Ito ang pera nila para bilhin ang buhay ko. Madali nila akong patayin kung doon ako pupunta. Pero, ito ang pera para pumatay sa kanila. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta. Hintayin mo akong makabalik. Ingatan mo siya. Huwag siyang masaktan. Pinuno ng pamilya. Na-transfer na ang pera. Nagpadala ng lokasyon si Marco. Papunta na siya rito. 500 milyong piso. Ibigay natin sa kanya, ano naman? Ang perang ito, kaya niyang kunin, pero hindi niya magagastos. Kapag dumating na yung bata na yan, kayo tatlo, magsama-sama kayo para harapin siya. Siguraduhing patayin siya. Pinuno ng pamilya, huwag kayong mag-alala. Kaming tatlo ay nasa dakilang Grandmaster na. Kapag nagtulong-tulong kami. Maliban kay Ginoong Carlos Lim. Walang makakatalo sa amin. Sa palagay ko, itong batang ito, talagang hindi alam ang kanyang hangganan. Ginawa niyang ganito ang batang pinuno. Patayin na lang siya diretso. Masyadong madali para sa kanya. Sa palagay ko, dapat siyang mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Si Diego Lim ay karapat-dapat lang kayong mga ito, hindi rin kayo magpapahuli. Ikaw na itong bata, talagang naglakas loob kang pumunta mag-isa. Mukhang, alam mong mamamatay ka ngayon. Sa 3 tao, ang kanilang enerhiya ay nasa dakilang Grandmaster na. Kaya pala si pinuno ng pamilya Lim ay ganyan kumpiyansa. Pero nasaan si Ginoong Carlos Lim? Ikaw ba ay karapat-dapat na makipaglaban kay Ginoong Carlos Lim? Naglakas loob kang saktan ng batang pinuno. Mamatay ka para bayaran ang kasalanan. Tingnan natin kung kaya ba ninyo ito. Mamatay. Kung may ganito kang kakayahan, bakit hindi mo gamitin sa mabuti? Kailangan mo pang maging alipin ng iba. Paano nangyari? Kahit na pareho kayong dakilang Grandmaster, bakit sa sarili mo lang lakas? Lalabanan mo kaming lahat? Sabay-sabay.
Huwag siyang patayin agad. Pahirapan siya ng husto. Kung hindi, hindi mawawala ang aking galit. Oo. Huling laban ng hayop. Tauna na. Sino kaya nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? At pumunta ka rito sa Pamilya Lim para mamatay? Kayo tatlo, gusto ninyo akong patayin. Kung kaya ninyo, hindi na kayo magsasalita riyan. Balikan ninyo ang buto niya, para hindi na siya magmatigas. Mga bantay ng Pamilya Lim. Ganyan lang pala kayo. Paano ito nangyari? Ang batang ito, kapag lumalaban, handang mamatay. Ang lakas ng pagsabog ay napakalakas pala. Pinuno ng Pamilya Lim. Gumastos ng 500 milyong piso para tawagin ako. Bakit ikaw mismo ay tatakas? Kung alam ko lang na ganito kakagulo, dapat pinatay na kita kanina pa. Noong una, gusto ko lang magretiro, mag-asawa ng babae, at mamuhay ng payapa, pero natuklasan ko, ang tubig ng lungsod ng baybayin ay ginulo ng mga tulad mo. Ang isang linya ng langit ay gawa rin ng inyong Pamilya Lim. Si Mang Jose Santos, na matanda, ay hindi nasaktan. Talagang may tumulong sa kanya na bunutin ang isang linya ng langit. Sino ka ba? At pamilyar na pamilyar ka sa mga paraan ni Ginoong Carlos Lim. At ginamit mo pa sa aking anak? Ang bagay ng Pamilya Lim, ibinalik lang sa tunay na may-ari. Ikaw. Ngayon, tikman mo rin ang isang linya ng langit. Maligayang pagdating sa paglabas ni Ginoong Carlos Lim. Isang linya ng langit. Ikaw nga ang pumatay sa aking kuya. Hinamon ng karangalan ng Pamilya Lim. Kamatayan lang ang kapalit. Si Ginoong Carlos Lim, ngayon, ay nasa antas na ng dakilang Grandmaster ng transformasyon ng lakas. Marco Reyes, kahit may 3 ulo at 6 na braso ka, ngayon tiyak na mamamatay ka. Kahit anong antas pa iyan, ngayon, kailangan mong bayaran ang buhay ng aking kuya. Sino ang iyong kuya? Kuya Gabriel Reyes. Matanda na ako. Napakaraming pinatay. Hindi ko na matandaan. Sumuko ka na. Dahil miss na miss mo si kuya. Sumama ka na sa kanya sa impyerno. Ano ito? Ginoong Carlos Lim, huwag ka nang magpigil. Patayin mo na siya. Nakaya mong harangin ang atake ko. Dahil, ipapadala kita, matandang ito sa impyerno. Hindi. Imposible. Paano ka naka-advance sa gitna ng laban? Wala ka pang 30. Paano mo naabot ang antas ng Grandmaster? Salamat sa langit sa pagkakataong ito. Ano ito? Ikaw pala ang pinakamalalim na nagtatago. Sa pagiging Grandmaster ng martial arts, kulang ka na lang ng isang hakbang, sayang lang. Kung hindi ka masyadong mapanlinlang, baka noon ka pa nagtagumpay. Anong gagawin mo? Kahit swertehin ka at maging Grandmaster ng martial arts, sinasabi ko sa'yo, ang Pamilya Lim ko ay naglilingkod sa sinaunang Pamilya Blanco ng Kabisera. Kung papatayin mo ako, tiyak na magagalit ang Pamilya Blanco. Tiyak na walang libingan ang bangkay mo. Oh,
Ang sinaunang pamilya Blanco ng kabisera. Natatakot ka na ba? Sa kapangyarihan ng pamilya Blanco. Ang pagwasak sa pamilya Lim ay napakadali. Pabayaan ka pa. Kung natatakot ako, hindi ko ilalabas ang puwersa sa likod mo. Mayabang. Bata. Ngayon, siraan mo ang iyong sariling galing sa pakikipaglaban. Kung hindi, papatayin kita. Kuya, nakaganti na ako sa iyo. Ako si Marco Reyes. Humihiling ako sa pamilya Blanco ng kabisera ng pinakamataas na pagsusuri sa kanilang negosyo. Marco, bakit ka nandito? Susunduin ko ang asawa ko. Tara, Uwi na tayo.